Nagkasira-sira ang bahagi ng coral reef malapit sa Pagasa Island, kasunod ng pagsigsag ng fishing vessel ng China roon nitong Hunyo. Nakapaminsala sa mga bahura ang parachute anchor na ginamit ng barko para di tangayin ng alon. Nakatutok si Chino Gaston. June 8 nang namataan ng mga mangingisda ang Chinese fishing vessel na ito sa isang bahura mahigit 2 kilometro mula sa silangan ng Pag-asa Island. Paniwala noon ng mga residente at ng Philippine Navy, sumadsad ang barko dahil sa masamang panahon. Kalaunan, hinatak ang barko ng isa pang fishing vessel. Nang puntahan ang lugar nitong June 17 ng mga diver at marine scientists ng Palawan Council for Sustainable Development, tumambad sa kanila ang mga putol na hard at soft corals. Core zone pa naman ang bahura o ang pinakamahalagang bahagi ng marine ecosystem. Nakita din sa lalim na 9 meters ang isang parachute anchor na sumaklob sa higit 300 square meters na coral reef. Ayon sa PCSD, ang parachute anchor ay ginagamit para hindi tangayin ng alon ang isang barko sa bahagi ng dagat na masyadong malalim. Without sunlight, the coral reef will die. There are millions of plants and animals thriving, living in the coral reef. So such destruction will greatly affect ng ating coral ecosystem. We employed two methodologies for this assessment. One is the rapid underwater assessment using scuba. So basically, we measure the extent and we document everything that we found na relevant po dun sa incident. And the other method that we employed is the reef scan. Sa taya ng PCSD, mahigit 11 million pesos ang pinsala sa mahigit 400 square meters ng coral reef. Isinumite na ng PCSD ang mga rekomendasyon nila sa National Task Force on the West Philippine Sea. The findings of the PCSD will be transmitted to the NTF-WPS, wherein the Department of Foreign Affairs and the Department of Justice are also part. So it's up to these two agencies how they can be able to enforce this damage claims. Ayon sa Philippine Coast Guard, napag-alaman nilang China ang may-ari ng nakapamerwisyong fishing vessel. We know for a fact that when it ran aground, it immediately communicated with the Chinese Coast Guard. So it goes to show that they know each other. Sinusubukan pa namin nakuhanan ng pahayag ang Chinese Embassy tungkol sa insidente. Prioridad na ng PCG at PCSD na tanggalin ang parachute anchor na nakatabon sa coral reef. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.